Let us open our Bible on Psalms 119, verse 105. Praise the Lord. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ano ang purpose ng word ng Panginoong Diyos? This is His word. God's word. Ang sinabi dito, thy word or your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. What is the difference between feet and path? Ano ang kaibahan ng paa at ang daan? Paa, that is malapitan. Path, that is long journey. So ang salita niya, pareho nagbibigay ng liwanag ng ating mga paa at ng ating landas na malayuan. Ano yung paa? Malapitan. Ano yung malapitan? Buhay natin sa lupa, napaka-short lang, malapitan. Yung buhay natin sa sanglibutang ito, sa pamagitan ng kanyang banal na salita, liliwanagin niya. Bibigyan niya tayo ng malinaw na pangunawa sa mga bagay na dapat nating ipamumuhay na maliwanag ang ating ginagawa. Pag sinabing maliwanag ang ginagawa, hindi kailangan itatago dahil yan ay tama at mabuti. Di ba pag nasa school tayo, nag-exam, tapos pag nasa bahay tayo, sabihin ng ating mga magulang, oh, meron ba kayong assignment? Chito, ginawa mo ba? Meron ba kayong mga pointers para mag-study ka? O ako, kunyari, matigas ang ulo ko, hindi ako naniniwala sa parents ko mag-study. Paisi-easy lang ako, easy-go-lucky lang. Pagdating sa school, nag-exam, mababa ang kuha ko. Pag uwi sa bahay, itatago ko yung resulta. Kasi malalaman ng nanay ko na hindi ako nagsunod sa kanyang payo. Nahihiya ako, titago ko yan. So anything na gawa ng kadiliman, ng kasamaan, ng mali, na hindi tama, tinatago yan. Kasi ayaw mong mapahiya, ayaw mong malaman ang katotohanan. Pero dahil sa salita ng Diyos, siya yung magbibigay sa atin na tama na direksyon sa pamumuhay na hindi tayo mahihiya sa lahat ng ating mga ginagawa. Pinapakita natin sa mga tao dahil hindi tayo nahihiya. Pero kung sabihin ng nanay ko, Chito, may assignment ba kayo? Opo, Nay. Tapos ko na kanina. Meron ba kayong mga pointers? Opo, Nay. Magdamag ako nag-study kagabi. Pagdating ngayon ng exam, dahil ginawa ko yung payo ng nanay ko, na perfect ako. Pagdating sa bahay, masaya akong iwagayway ang aking resulta. Ito na po, Nay, ang resulta ng iyong payo sa akin. Tama ka, Nay. Masaya po ako, Nay, dahil perfect po ang aking. So, hindi mo ikakahiya. Ganun ang salita ng Diyos. Pag sinunod natin ito, higit pa ito sa payo ng mga magulang natin. Payo ito na magtutuwid sa malapitan nating buhay, short term sa buhay natin. Payo ito na magtutuwid sa direksyon ng ating mahabang journey, eternity, eternal destiny. Ito ang magbibigay sa atin ng liwanag. Kaya, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Praise the Lord. Magbibigay ito ng alam mo doon sa Canada, yung mga anak ni Pastora Edith, bata pa, gumagamit na ng mga degrado na salamin, bata pa. Tulad si Joanna, si Charity, pag walang salamin, parang bulag yan. Kasi ang mga grado nila, tag 500. 500. Ang kakapal. Doon, ganun din ang mga anak ni Pastora Edith. Ngayon, ang Canada, advance.
Meron na rin yan sa Pilipinas, pero para sa Manila lang muna. Yung bang mga edad na mura pa ng mga bata o mga tao na hindi pa gaanong matured, nasa 20s, 30s, ganun. Pwede pa. Tawag nila yan yung LASIK ba yan? O LASIK. O operahan yung mata mo. May gagawin doon ang doktor. Tapos lagyan niya, pagtapos ng operation, lagyan niya ng plaster. Huwag mo na itong tanggalin. O kung sakali man, mag-dark glasses ka. Hindi ito pwede, bawal ito makaano ng silaw, ng ilaw, ng araw. Siguro 1 week after, pag cured na, ay, sabi nila, Tito, para akong bagong ipinanganak. Ang linaw-linaw ng aking paningin. Wala na yung obstruction sa mata ko na lagi akong gumaganon. Tuwing meron akong hahanapin, ganon. Tuwing ako maglakad, ganon. Wala na yun. Wow, perfect. Kaya ang Word of God, lahat ng blurredness, lahat ng clouds sa ating pananaw sa buhay na hindi tayo sure, pagdating sa Word of God, bibigyan niya ng clear picture. Ito ang daan ng impyerno. Ito ang daan ng kaharian ng Diyos. You can see clearly para ikaw makaposisyon ikaw. Alam mo na, itong lugar na ito, papuntang kapahamakan. So may pagkakataong kang umiwas. Ito yung daan na patungo sa iyong blessedness, blessing, eternal life. Alam mo na, matutuntunan mo na. Kaya klaro na yung pananaw mo eh. Basahin natin yan. Psalms 19 verse 8. Praise the Lord. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Yes. Di ba pag nag-exam tayo, tapos lahat ng answer mo is right, tama. Di ba masaya yung puso mo? Kasi meron kang napupursi, pagdating ng grading, mataas yung rate mo. So, ang statutes of the Lord, tama ito. Right ito. Para pag sinunod mo ito, pag hatulan ka na ng Diyos, right yung ginawa mo, you will be honored by God. You will be reckoned. Merong reckoning, kaya recognition day. Bibigyan ka ng honor ng Diyos. Rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure. Itong salita ng ating Panginoong Diyos, commandments niya, pure, walang halo ito na kasingilingan. Walang halo ito ng kamangmangan. Walang halo ito na hindi banal. Pure yan. Enlightening the eyes. Magbibigay yan ng enlightenment. Para kang dating bulag, bigla kang nakakita. Kaya yung isang araw may nag-chat sa akin, Pastor, si mama ko bigla lang nabulag. Ha? Ganun ba? Pwede mo siyang prayhan sa phone, taga ano ito, Bohol. Sige. Pero wag mo na ngayon kasi meron akong lakad. Maghintay lang ako, Pastor, sa iyo kung kailan ka magtawag at available ako. Parang devotional na tayo. Bago ako nagpunta dito, tapos na ako nag-prepare, baba ako para mag-coffee. Tinawagan ko. Nag-usap kami ng mama niya. Nabulag na raw siya. Sige, pray na tayo. Nireview ko yung mata niya, ikaw, spirit of blindness, get out. Be removed from your eyes. In Jesus' name. Alam mo, pag chat na namin, video call, sabi niya sa akin, Brad, nakita na ta ka. Klaro na akong panganaw. Brad, nakakakita na ako, nakita ko na po kayo. Masayang masaya ang tao pag from blindness malungkot.
Pag nakakita ka, ang saya niya. Praise the Lord. Ganun sa buhay natin, hindi man tayo physically blind. Ang daming mga bagay sa buhay natin na akala natin. Tama, akala natin ito na ang kasayahan, ito na ang maghahatid sa atin sa magandang buhay. Akala natin ang buhay natin dito wala ng katapusan. Akala natin lahat ng mga gusto nating gawin, pwede lang nating gawin. Pero pagdating sa banal na salita ng Diyos, ay, mali pala. Ay, hindi pala tama. Ay, papunta pala ng kapahamakan. Ito pala ang tama. Ito pala ang makarating sa ako sa kanyang kalwalhatian. Ay, ang buhay, sadyang maikli lang pala. Samantalang ang Diyos nagbigay sa atin ng direksyon na walang hanggang buhay. Meron pala ito. So, yung mata mo, naliwanagan ka. Dati hindi mo yan nakikita. Dati hindi mo yan napiperceive. Hindi mo na-anticipate ang mga bagay na parating sa buhay mo. Pero dahil sa salita ng Diyos, ang dami mong nakita. Malayuan man, malapitan man, maliwanag lahat. Amen? Praise the Lord. Enlightening dies. Bakit? What are the commandments of God? These are the instructions of life. Instruction ito ng life. Buhay. Para marating mo yung buhay na marangal, buhay na matuwid, buhay na banal, pag namatay ka, buhay pa rin. Na walang hanggan. Puro buhay, walang kamatayan. Praise the Lord. Yung na-preach kagabi, the path of the righteous, there is no death. The death of the righteous, there is hope. Wala kang kalungkutan. Basahin natin yan. Instruction of life. Proverbs 6:23. Praise the Lord. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Yes. The commandment is a lamp. Lampara. And the law is light. Commandments, law, lahat makikita mo sa Word of God. And reproofs of instruction are the way of life. Ibig sabihin yan, reproof means reprove. Reprove means pagsansala. Instruction. Yung bang sinasaway ka, tapos kasabayang instruction. Parang driving. Di ba pag magturo ka ng driving, siguro tinuroan ni Benji si Wing Wing. Sabi ni Benji, Wing, bago ka magkambya, papakan mo yung clutch, madiin. Shift mo. Bago mo i-release, tingnan mo muna yung daanan mo na walang mabunggo. Kaya mag-andar na yan. Tapos kasabay yung accelerator, dahan-dahan lang, para hindi mamatay ang makina. Tapos dahan-dahan release yung clutch. Yan. Wing, pag mag-drive ka, doon ka sa unahan tumingin. Tapos yung mata mo, kailangan yung angle ng mata mo wide. Isama mo na yung side mirror pag meron kang intention magliko sa kanan at kaliwa. Tumingin ka muna sa side mirror kung wala bang obstruction. So yung instruction ni Benji sa kanya, way of success sa kanyang pag-driving. Pag may mali si Wing Wing, sansalain ni Benji, Wing, wag ganun, ha? Pag mag-brake ka, wag mong biglang parang nakaapa ka ng ahas. Kasi maumpog tayo niyan sa windshield. O, di ba? Yung nagsaway siya, pero instruction yun for her success. Ganun ang Word of God. Minsan, masakit. Pag sinasansala tayo, pero huwag kang magdamdam. Kinokorek ka lang for your good, for your success. Praise the Lord. Reproof yan of instruction are the way of success or life. Basa pa itong liwanag na ito. Sige, Ephesians 5:13. Praise the Lord. But all things are reproved, are made manifest by the light,
For whatsoever doth make manifest is light. Yes. Lahat ng bagay ay sinasaway at ginagawa at hinahayag ng liwanag. Saan pa tayo ng liwanag? Liwanag ng Diyos na magsasaway sa lahat ng bagay ng ating kilos, sa lahat ng bagay ng ating manner, lahat ng ating the way we think, the way we walk, the way we talk, the way we live, lahat yan. Sinasaway tayo at hinahayag ng liwanag na walang iba. Ano yung liwanag? Thy word is a light and a lamp unto my feet and unto my path. For whatsoever that make manifest is light. Di ba? Masarap yung mapunta ka sa liwanag dahil namamanifest ang lahat. Pag may mga something wrong, pwedeng makorek. Kaya yung banyo, alam mo, pupunta ako ng Amerika. Pinatulog kami sa bahay ni Brother Pistin ang apelyido. Lagi nagchat-chat yan sa akin. Pag may problema yung pamilya niya, magpa-pray yan siya. Support prayer. Basta Pistin ang apelyido. Si Brother Val. Pinatulog kami doon sa Master BR nila. So, nakakaya naman ito eh. Master BR nyo, tapos maglabas kayo, doon kayo matulog sa kwarto ng anak nyo. Tapos yung bisita nyo dito sa Master BR. Yun man ang kanilang kasayahan. Pagpasok namin doon sa banyo, iba ang banyo sa Amerika. Super bright ang ilaw. Lalot na yung tapat ng laboratory. May ilaw yan. Bakit? Diyan ka kasi naghihilamos, diyan ka nagtututbrush. Kailangan yung ilaw diyan bright para makita mo lahat yun. Diyan lahat makikita mo yung mukha mo. Magkaroon ako ng idea. Yung pinahintulot ni Jesus diyan na bahay, naglagay talaga ako ng ilaw na warm. Maganda kasi yung warm na light. Tapos bright. Walang matago, pati yung pores ng skin mo, maano mo talaga, monitor mo lahat yan. Kaya, ang Word of God, nagmamanifest ito sa buong pagkatao natin. More than X-ray, more than scanner yan. More than MRI. Ang Word of God. Kaya sinabi dyan, the Word of God is quick and powerful, sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing of spirit and soul, and it is the discerner of the thoughts and your heart. Yung Word of God, pag binabasa mo ito, pinapakinggan mo ito, mag-pierce yan. Anong mag-pierce? Magtagos yan. Sa puso, sa isip, sa kaluluwa, sa buto, lahat yan. I-scan ka niyan. I-reveal niya lahat. Ililiwanagin niya lahat. Kaya yung tao, pag minabali, o kaya may problema sa utak, hindi kaya ng x-ray yan. Kasi ang x-ray, kung sa layer pa ng katawan, parang surface lang. Kailangan ma-ultrasound. Pag hindi makaya na ma-detect sa ultrasound, doon na MRI. Pag MRI, nakapokus yan sa subject, kaya niyang pakita, i-figure yung image, anong meron doon. Ang Word of God, higit yan. Praise the Lord. Kaya niya itong i-reveal lahat. Kaya ima-manifest niya. Ultrasound, X-ray, MRI, puro yan light, ilaw. Mag-scan ka dyan sa Xerox o photocopier. Anong makita mo pag-scan? Di ba may ilaw? Kasi para makita niya yung lahat ng gustong i-scan, para ma-project ba? Kung gaano kalapad yung
platform dyan na ilagay mo yung ganun rin kalapad yung ilaw para walang matapon na, para walang dilim. Ang Word of God, lahat yan. Walang iiwan niya na dilim sa buhay natin. Malapitan man, malayuan man na ating journey, liliwanagan niya yan. Kaya napaka-importante ang Word of God. Praise the Lord. Napaka-importante. So, binamanifest niya. At saka ang buhay natin, ang Word of God, siya yung magliliwanag ng ating dilim. Basahin natin yan. Psalms 18, verse 28. For thou wilt light my candle, the Lord my God will enlighten my darkness. Praise the Lord. Yan. Iilawan mo ang aking kandila. Ano ba yung kandila? Buhay natin. Pag sinindihan mo yung kandila, pak! Walang kandila pag sinindihan mo, tumataas. Parang sigarilyo. Pag sinindihan mo yung sigarilyo, walang sigarilyo na tumataas yung... Paupos yan, paupos. Yung buhay natin, maliban na nakasindihan, dahil buhay tayo, ang tendency ng buhay natin, paupos yan. Parang kandila. Pag maubos na yung body, yung katawan, kahit hindi mo yan hihipan, sadya yang mamamatay kasi wala na siyang fuel. Kasi ang fuel na doon sa body. Ang problema ngayon, ang kandila, pag yan ay hindi naliwanagan ng salita ng Diyos, hindi malilinis ang kanyang buhay. Hindi malilinis. Paano malinis? Hindi mo makita yung dumi. Paano ka magkaroon ng idea, linisin ko ito? Eh, yung bahay ni Elijah dyan na tinitirahan yung bahay sa Matina. Parang si Elijah parang walang mata. Hindi naglilinis. Kaya nung pumunta kami doon ni Bradane, grabe. Sabi ko, Jing, nagpuyo naman si Spider-Man sa imong balay. Si Spider-Man lagi na lang, walang daming spider's web. Kaya bumili kami ng 5 ilaw na bili namin eh. Permero, tulo, tapos 3 din, 6. Pag-ilaw ngayon, doon na. Nakita na lahat. Yan ang buhay natin. Pag walang salita ng Diyos, hindi mo makita yung dungis. Dungis lang ng physical ang kaya mong makita, pero yung dungis na importante na lasting spiritual, hindi mo makita yan. Parang x-ray ito eh. MRI, ultrasound. Kaya nga, ito ha, ang candle, pag yung candle, recycled. Alam mo, pag may lamay, bumibili sila ng kandila, yung malalaki na bote na pinotol. Tawag niyan? Itawag niya ng kandila. Perdon ba yan? Okay. Malalaki. Pag sinindihan yan, magtaka ka, parang diesel. Ang usok, itim. Tapos yung bote, nangingitim. Pag naubos yon, ang usok na magtaas, itim din. Kaya ang tao, pag hindi ka nalinis sa salita ng Diyos, hindi ka malilinis sa buhay spiritual mo. Pag namatay ka, anong mangyayari? Pag pinatay mo yung ilaw ng kandila, dahil umilaw na yung power supply, so, kailangan mong patayin yung kandila na temporary mong replacement sa ilaw mo. Hihipan mo ngayon. Paghihip mo, may usok yan na visible na usok na mag-akyat doon sa taas. Pag itong kandila recycled, pag ganun mo, ang usok itim. Kasi marumi eh, recycled eh. Yun yung pupunta sa taas. Pag malinis ang kandila, hindi recycled, pure, paghihip mo,
puti ang usok. Ang tao, pag namatay, marumi. Yung spirit niya itim, yun ang aangat doon sa langit. Reject yan. Pero ang tao, pag pure, dahil meron siyang Word of God, at ina-apply niya ang Word of God. Alam mo, importante ang Word of God sa buhay natin. I-apply mo. Useless man yung puno. Kahit memorize mo pa yung Genesis to Revelation, di mo naman ina-apply. Sige, mag-imbak ka ng maraming sabon dyan sa banyo. Punuin mo yung cabinet mo ng sabon. Pag naligo ka, wala ka ng sabon-sabon. Ano? Babango ka? Hindi. Hindi mo ina-apply yung sabon na mabango. So, ganun din. Kaya, importante masyado yung candle na yan, yung buhay natin na paikli. Pero, sinabi niya, God will enlighten my darkness. Lilinisin ka niya. I-enlighten ka. Liliwanagan yung buhay mo. Praise the Lord. Kaya napaka-importante. Ano ang pangako ng Diyos sa atin? Basa. Psalms 42:16. Isaiah 42:16. Praise the Lord. And I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in path that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. Praise the Lord. Yan. God has already programmed, God has already promised, God has already intention to all people of the world, yung mga bulag, dadalhin niya sa daan na hindi pa nila nalalaman, aakayin sila sa mga daan na hindi pa nila alam, at gagawin niya ang kadiliman na liwanag sa harapan nila, at yung mga kabaluktutan gagawin niyang tuwid. Itong lahat gagawin ko, sabi ng Panginoon, sa lahat ng mga tao, and not forsake them. Mapalad tayo. Ako nga, minsan, yung kahapon sa fellowship dito, merong sinabi doon, who is Jesus Christ mean to you? So, sa pag-share ko, Jesus is merciful to my life. Why? Because when I was a sinner, a doer of iniquity, hindi niya ako pinatay. Binigyan niya ako ng chance, maliwanagan. Jesus to me is so patient. Hindi siya nagmamadali. Puksain ako. Hinintay niya ako na makarating sa salita ng Diyos. Kaya, malaking oportunidad ang tao sa mundong ito. Makarating ka sa light of God. Kasi hindi ka ipoforsake ng Diyos. Liliwanagan ka ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sabi ko nga, pag mag-preach ako, I'm not preaching my religion. I'm not standing here before you in behalf of my group, but I am standing you to speak the word of your Creator, to speak the word of your God. Religion, no religion can save us. It was not religion who made us. It's Jesus. Kaya nung inimbita ko sa Malaysia, mga Chinese ang nag-imbita sa akin. Kasi yung may sakit sa puso. 3 times na nag-collapse. Tinawagan ako ng kapatid, Brother Chito, what can you suggest about my brother? My brother got heart ailment and he should be brought to the hospital in Kuala Lumpur for bypass operation. What can you suggest about this? Nag-suggest ako. Tell your brother, if he believes God, I would be willing to pray for him free, no charge. Tinawagan niya yung brother. Pagkatapos, pinadalan ako ng air ticket. 2 flights ang aking ginawa bago makarating sa bahay nila. So, 3 kami. Si Mr. Tony Kerr, yung kapatid na nagtawag sa akin, ang asawa niya, si Donna, ako. Nauna lang sila. Kasi galing sila sa Kota Kinabalu, ako Sandakan. Pagdating ko doon,
pagsubok sa buhay ko. Dahil, sabi ng anak, "Sir, good morning. What do you want, sir?" Yung tray ba na malaki na mayroong nakapatong na can? "What do you want, sir? Carlsberg's, Bierhausen, or San Miguel beer?" Saan man ang piliin ko niyan? Puro man beer. So para hindi lang siya ma-offend, nag-wise na lang ako. Para hindi lang ma-offend. Kasi masyadong kind masyado yung pagsabi niya sa akin, "Sir, what do you want? Carlsberg's, Bierhausen, or San Miguel beer?" Sabi ko, "Thanks." Para hindi siya ma-offend. "But I don't drink beer." "Oh, what do you want?" Doon, ang Coke, hindi Coke, Cola ang tawag. Di ba? Coca-Cola man yan. Tayo, Coke, yung first word. Tsaka nila yung last, Cola. At ang Cola doon, karamihan hindi bote, nasa lata. Kaya sabi ko, "I just want Colata." O, binigyan ako ng Coke na nasa lata. Tapos, yung telepon, siging ring. Ring, sagot, ring, sagot, ring, sagot. Yung pala, kapitbahay na kapatid niya na babae, nagtanong, "Who is that guy?" Sino daw yung ako? Sabi ng anak, "This might be a Christian missionary." "Oh, Christian! He ought not to come into our house to bring his religion. We are Buddhists." Mga pure Chinese kasi. "We are Buddhists. He is Christian. He is different religion." Hindi na rin daw ako ituloy mag-preach o mag-pray. Siguro inisip din nila, malayo yung pinanggalingan ko, 2 flights. Pagbalik pa, another 2 flights. So, for lahat. Hindi na nila pinakinggan yung kapatid. Sabi na lang ng family, "Pastor, you may now start." Doon na. Pag-start ko, tinitikan ko yung mga mata nila, isa-isa. Sabi ko, "I didn't come to convince you to any religion. There is only one God who created you and me and all the people. And this is His message, if my people." Only God can call you His people because He is the owner of your life. He is the owner of our lives. God said, He has the only right to say, "If my people." Hindi ka pwede mag-angkin ng bagay, "That's mine." Hindi naman sa'yo yan. Hindi magnanakaw ka. Kaya ang daming religion na magnanakaw. Nagkiklaim na sila lang makaligtas. No, wala yan. Isa lang makaligtas, yung may-ari. That's why God said, "If my people, which are called by my name," we are not called by any name of religion. We are called by the name of our Creator. Sige daw, i-property ka. Mag-rent ka ng mesa, chairs. Di ba nilalagyan ng initial name na may-ari sa likod? Tayo lahat may initial name dito sa Diyos. Siya yung may-ari. Hindi reliyon. Praise the Lord. Kaya mali yung, kami ang katotohanan kasi kami ang pinakauna sa lahat. Walang nauna, walang nahuli sa kaligtasan. Tsaka walang reliyon pwedeng mag-claim na sila lang makaligtas. Sino nga alin yan? Doon sila naliwanagan. God said, "If my people, we are His people, which are called by my name, we are called by the name of our Creator, shall humble themselves and pray and seek my face." You seek the face of God, your Creator. When I hear from heaven, I will forgive their sins and will heal whatever curse they have. Yun. Nag-receive sila kay Jesus. Tapos pinihan ko si Mr. Kerkokwat ba yun? Instantly pinagaling ni Jesus. Pag sabi ko, inhale and exhale. Slowly lang. Is there something that is pricking? Meron kasi nagatusok parang karayom, sabi niya, pag maghinga siya ng malalim. Do it more deeper. Meron pa bang nagatusok? Wala na rin. Inhale and exhale, the deeper that you could.
Wala naman daw. Okay, walk through and fro. Lakad lang muna. Stop and breathe normally. Wala man siya, hindi naman siya na parang asthma ba? Nahihirapan maghinga. Wala na. Sige, can you jog? Maka-jogging ka ba? Dito lang sa loob ng bahay, balik-balik. Tumango man matanda. Pag start ng jogging ng matanda, tumayo lahat ang pamilya. Ang isip nila, makulaps talaga ito. Nakulaps na nga yan, maglakad lang ilang meters lang, patakbuhin mo pa o pa-jogging mo pa. Hiningi ko man sa kanya yung approval, ang opinion niya kung maka-jogging siya. Komportable man sa feeling niya. Kasi naprehan naman siya. Pag jogging niya mga 7 times, balik-balik. Sabi ko, stop and breathe normally. Hindi naman siya na. Doon ang pamilya pumuri sa Diyos. Praise the Lord. Because we do not preach religion, nor ourselves. We preach the Creator of the universe. We do not preach any dogmas made by man, but we are preaching His own word. Pagtapos, tinawagan nila yung auntie. Auntie, Daddy, got healed. Yung pala, yung auntie nila, may sakit na anak na leukemia. Okay, bring that guy into my house. 5 pamilya ang nag-invite sa akin. Naprehan, nabigay ng Word of God. Nag-receive kay Jesus, naniwala ng buong puso. Praise the Lord. Kasi hindi ulang pinipili ang Diyos. Kahit sino ka pang reliyon mo dito sa sanglibotang ito, pag naniwala ka sa kanyang own words, makakatikim ka talaga ng kanyang mga pangako. Alam mo, itong light na ito, hindi ito ordinary. If the sun is greater light and the moon is lesser light, the Bible says the sun, the greater light, will rule the day. The moon, the lesser light, will rule the night. Pero itong Word of God, the greater light, liliwanag yan. Basahin natin. Matthew 4:16. Praise the Lord. The people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. Praise the Lord. Yes. Ang mga tao na nauupo, pag sinabing nauupo, nasanay na sila dyan. Yun na yung habit nila, yun na yung routine ng buhay nila nandyan sa kadiliman. Pero dahil sa Word of God, makikita nila yung great light. And to them that sat in the region and shadow of death, alam mo yung pag nasa kasalanan tayo, we are in the shadow of death. What is shadow? That follows you wherever you go. If your shadow is death, you are going to die of your spiritual. Doon ka sa impyerno. So, gusto mo mawala yung shadow of death na yan? And shadow of death, light is sprung up. Gusto mo mawala yung shadow mo? Pag niliwanagan ka na nakapalibot sa iyo, mawala yung shadow. Pero kung isa lang ang light dito na side, tatama sa iyo, ang shadow mo mag-reflect dito sa right side. Pero ang Word of God, yung shadow of death na yan, lahat yan liliwanagan. Mawala yung shadow. Kaya kita mo yung, kailan mawala ang shadow ng building sa mundo? Pag noon, wala ng shadow. Pag alauna, yung shadow lalabas konti. Pag 2:00, lalaki. 3:00, gano'n. Yung shadow of death na yan, mawala yan through the Word of God. Praise the Lord. Ano ang sitwasyon ng mundo? Last verse. At ang mga nasa liwanag. John 3:20 hanggang 21. Praise the Lord. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light,
that his deeds may be made manifest, that they are wroth in God. Praise the Now, Lord. ano ibig sabihin nito? Mga tao ito na binigyan na ng Word of God. Alam na nila ang tama at mali. Pero ginagawa pa rin nila ang mali. Kahit alam na nila ang mali. Kaya pag ginagawa nila yung mali, takot silang pumunta sa liwanag kasi ayaw nilang masaway kasi alam na nila eh. Aware ka na. Sasawayin mo ba yung tao na wala pang kaalam-alam? Hindi. Instruction pa lang yan. Pero pag nag-instruct ka, tapos sinaway, yung bang hindi ginawa, nag-ano pa rin, inulit pa rin yung mali. Di ba sasawihin mo na siya? Ganon. Ang tao na meron ng salita ng Diyos, alam na yung mali, gagawin pa rin. Pag ginawa yung mali, hindi na yan lalapit doon sa liwanag. Kasi nahihiya sila at alam nila sasawayin sila. Pero yung tao na binigyan na ng Word of God at gumawa, hindi yan takot. Lalapit sa liwanag. Kasi gusto niya makita ang gawa niya na tama, na tinuro ng liwanag at ma-appreciate, alam niya ma-appreciate siya. Minsan pag mayroong mga tao dyan, magbigay ng Word of God, pure Word of God ha. Yung iba magsabi, uy, tinamaan man ako ni pastor, ininsulto man ako ni pastor, pinahiyaan man ako ni pastor. Di ba? Ganon ang impact doon sa isip ng mga tao. Bakit? Dahil na-convict sila sa gawa nila na masama. Subukan mong makinig ng Word of God, gawin mo lahat. Lahat ng lalabas ng Word of God. Sabihin mo, uy, appreciated ako ngayon ah. Parang ako yun ah, napuri ako ah. Parang yun ang buhay ko ah, papuntang kaharian ng Diyos ah. Parang yun yung pangako ng Diyos na i-bless. Ako yun ah. Kasi sumunod ka eh. Praise the Lord. So, dalawa lang yan. Pag hindi tayo sumunod, you will never be appreciated in the Word of God. Pag sumunod ka, you will be appreciated and approved by the Word of God. Amen? No, kaya dito sa Bible, dalawa. Ang itatakwil yung disobedient, ang tatanggapin sa kaharian ng Diyos yung obedient. Saan ka pipili dyan? At hindi ito ginagawa ng Diyos para yayaman ang Diyos. Ang Diyos hindi politiko. Ano yung politiko? Nagpababango yan sa masses kasi kung wala yung boto nila, hindi sila uupo sa trono nila. Ang Diyos hindi politiko. May tao, wala, Diyos pa rin siya. Mayaman pa rin siya. Kaya lahat ng advice niya sa atin, huwag ka mag-isip na madagdagan ang kayamanan ng Diyos. Hindi. Pag sumunod ka sa Kanya, that is to your own account. Gusto lang niya yung own account mo, pagpalain niya. Hindi yan sa ibang account. Sa'yo yan. Kaya pag maintindihan mo lang yung pag-ibig ng Diyos, na ginagawa niya lahat yan, sa own account mo yan. Pag naintindihan mo lang, sasaya ka talaga, magpapasalamat ka talaga, pupuri ka talaga sa Panginoon Diyos. Amen? Praise the Lord. So, thy word is a lamp unto my feet, malapitan, liliwanagan, and a light unto my path, malayuan. Lahat yan, walang dilim. Secured ka. Sure ka. Kagabi, nag-hike kami papunta doon sa Lamay. Ang dilim doon sa likod ng dinaanan namin. Maliban madilim, may dulas pang madaanan. Maliban dulas, steep ang pababa, steep din ang paakyat. Maliban ganon, madamo pa. So, kailangan mo ng cellphone. I-on mo yung light para sure ka makarating ka sa destination. That light serves you to bring you to good destination. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.